Magandang gabi ho, mga kababayan, players. Muli po kami ay humihingi ng ilang minuto sa inyo na makinig sa ating lecture sa gabi na ito patungkol sa pananampalatayang Islam. Ipagpatuloy po natin yung ating usapin, paksa na nasimulan last week, last Thursday and Friday, na kung saan ito ho ay may kaugnayan sa paniniwala kay Jesus. Ano po? So, bilang isang Muslim, ano ang pagkakakilanlan ng mga Muslim kay Jesus? Ano po? Napag-usapan natin yung ilang mga bagay. Ito ay karugtong. Sinabi ng Allah sa loob ng Quran, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katotohanan, sa pinakamalapit na kahulugan mga kababayan, katotohanan hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi si Allah ay isa sa tatlo o Trinity. So sa pananampalatayang Islam mga kababayan, dapat po na maging malinaw at klaro sa inyo na kaming mga Muslim ay hindi po naniniwala sa Trinity. Sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po ay kinukundi na sa pananampalatayang Islam. Ayon na rin sa sinabi ng Allah sa loob ng Quran. Okay? Sa pagpapatuloy ng verse na ating binasa, sabi ng Allah, datapwat wala ng iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. At kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, yung mga nagsasabi ng Trinity, kung sila ay hindi titigil sa kanilang sinasabi, katotohanan ng isang kasakit-sakit na kaparusahan ay sasapit sa mga hindi sumasampalataya sa kanila. Ibig sabihin mga kababayan, hindi po ito simpleng bagay, yung paniniwala sa Trinity, yung paniniwala na mayroong Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Okay? Hindi baga sila magbabalik. Sabi ng Allah, pagkatapos ng binasa natin kanina, karugtong nito, hindi baga sila magbabalik loob sa pagsisisi kay Allah at hihingi ng kanyang kapatawaran sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinaka-maawain. Ibig sabihin mga kababayan, pagkatapos na kinundina ng Islam, ng Allah ang paniniwala sa Trinity, ay inaanyayahan po tayo ng Allah na magbalik loob sa Kanya at maniwala sa nag-iisang Diyos lamang na si Allah. At ganoon din, nabanggit sa Quran, sinabi ng Allah, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yufakun. Sa pinakamalapit na kahulugan ang Misayas. Ibig sabihin si Jesus, kinikilala ng mga Muslim na Misayas, at sinabi rin sa Biblia na sino man ang naniniwala kay Jesus ay naniniwala siya na si Jesus ay Misayas. At ang mga Muslim ay naniniwala kay Jesus at naniniwala kami na si Jesus ang Misayas. Okay? So sabi sa Quran, ang Misayas, ang anak ni Maria ay hindi higit pa sa isang sugo. So paniniwalang Islam, si Jesus ay Misayas at siya ay hindi hihigit sa isang sugo o sa pagiging sugo. Marami ng mga sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya, kay Jesus. Ang kanyang ina ay isang siddiqa. Si Maria o si Maryam ay isang mananampalataya at may ganap na pagtitiwala sa Allah. Sila ay kapwa kumakain ng pagkain. So, ibig sabihin mga kababayan, si Jesus at si Maria ay kapwa kumakain ng pagkain. Sabihin, sila ay tao. Umiinom, kumakain, natutulog, nagpapahinga, yun ay katangian ng tao. At si Jesus ay isang tao at isang dakilang sugo at propeta. Pagmasdan kung paano namin ginawa ang ayat o mga katibayan na maliwanag sa kanila, magkagayon man,
pagmalasin kung paano sila napaligaw ng malayo sa katotohanan. Marami pang iba mga kababayan na mga verses sa Quran na nagpapatunay patungkol sa katauhan at pagkakakilanlan ng mga Muslim kay Jesus o Isa alayhi salam, sumpanya nawa ang kapayapaan. Tumungo tayo sa verses sa Biblia mga kababayan. Sa Matthew chapter 24 verse 36, pakinggan natin mga kababayan. Biblia po ito. Biblia po ninyo mga kababayan. Sabi sa Biblia, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Mga kababayan, sa verse na ito, pinatutunayan na si Jesus ay hindi niya alam ang oras ng paghuhukom. Nangangahulugan, hindi siya kailanman pwedeng maging Diyos sapagkat ang Diyos ay alam ang lahat ng bagay. Ito po ay nabanggit sa inyong Biblia, mga kababayan. Ganon din sa Juan 17, verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo. Sino si Jesus? Isang sugo, mga kababayan. Biblia po, biblically. Sa Juan 13 verse 16, katotohanang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon. Nabanggit natin nung nakaraan na si Jesus ay isang alipin lamang, kaya't hindi siya magiging dakila kaysa sa Panginoon. Ni ang sinuguman ay dakila sa kanyang nagsugo sa kanya. So sabi dito sa Biblia, si Jesus ay sugo. So ibig sabihin, si Jesus ay hindi pwedeng maging dakila sa nagsugo sa kanya. Hindi kailanman magkapantay ang naglikha sa nilikha. Hindi kailanman magkapantay ang nagsugo sa isinugo. Malinaw po ito mga kababayan. Sa Oseas chapter 11 verse 9, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Sabi natin sa Biblia, ang nakaraan na binasa natin mga kababayan, na ang Diyos ay walang pagbabago. Ang Diyos ay walang pagbabago. So sabi dito sa Biblia, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. So ibig sabihin, ang Diyos ay Diyos at hindi kailanman magiging tao. Ganon din sa Juan chapter 8 verse 40, datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. So si Jesus ay isang sugo, isang tao, mayroon siyang narinig mula sa Diyos, ang revelation mga kababayan. Sa madaling salita mga kababayan, hindi po kailanman naging Diyos o maaaring maging Diyos si Jesus ayon sa Quran, at sinusuportahan po ito ng Biblia ayon sa mga nabanggit natin na mga chapters at verses sa Biblia. At kung ikaw ay naniniwala pa rin sa Diyos, na si Jesus ay Diyos, ay kayo na pong bahala mga kababayan. Ang mahalaga, bring your proof. Mayroon kang katibayan, bring it. Tandaan, sa ligingin pa lamang ay tatanungin tayo mga kababayan kung sino ang ating Diyos. At ang bawat isa ay sasagot ayon sa kung sino ang kanyang sinamba sa mundong ito. Nasa sa inyong mga kamay, mga kababayan, ng pagpupasya, at hindi kami narito upang diktahan ang sinuman, mga kababayan. Opo, yun po ay sinabi natin sa simula pa lamang. Ang mahalaga mga kababayan ay naparating namin sa inyo ang mensahe ng sugo at propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at nalaman natin ang tunay at tamang katuruan ng Islam patungkol kay Jesus. So magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan.